Amen. Isang magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. At sa umaga pong ito, alam po natin na tayo po ay nasa first Sunday ng buwan ng April, and we are celebrating the resurrection of the Lord sa pagkakataon pong ito. Ito po yung katapusan ng mahal na araw, yung tinatawag natin na Paskong Pagkabuhay para po sa mga Katolik. Sa iba po, ito po yung tinatawag natin Easter Day. So sa iba po, Happy Easter Day sa bawat isa. At ngayon po sa umagang ito, masayang-masaya po ako sapagkat niloob ng Panginoon na makapagbulay po tayo ng kanyang salita at may pagpatuloy po natin yung ating series sa Book of Mark. At I am happy na nandito na po tayo sa the last chapter ng Book of Mark, sa chapter 16 sa ating pong book series na sinimulan po natin last year pa sa House of Bible Study natin sa Garcia family. At natutuwa po ako sapagkat inadya ng Panginoon na sa last book, sa last chapter na ito, na tumapat po tayo sa resurrection ng ating Panginoon. Ito po yung kanyang pagkabuhay na muli. Ano po ba yung kahalagahan ng pagkabuhay ng Panginoon sa atin? At ang tema po natin this morning is the benefits of Christ's resurrection in every Christian. Ano po ba yung benefits na meron tayo? How beneficial is Christ's resurrection to every Christians? At sa umaga pong ito, inimbitahan ko po ang bawat isa sa inyo na pagbulay-bulayan po natin, pagsalasulahan po natin ang kanyang salita. Matatagpuan po sa Mark, minsan pa, chapter 16. Ang verses po natin is from 15 hanggang 18. So ulitin ko po, ang theme po natin this morning is how beneficial is Christ's resurrection to every Christian. How beneficial is Christ's resurrection to every Christian. Sige po, basahin po natin ang ating text. Sabi po sa aking saling sa ESD, sa may mga Biblia po, sundayin na lamang po ako sa inyong mga tahanan. Sabi po sa chapter 16, verse 15 hanggang 18 ng salita ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanila, pumunta kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaan makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng ating kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason ay hindi sila mapapahamak. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna yung mukha at manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos na mabuti, tapat at dakila sa ating mga buhay, Lord, salamat sa pagkakataong ito na kaloob mo sa amin sa umagang ito upang mapagbulay-bulayan ang iyong salita. Bagaman kami po ay nasa gitna ng panibagong extension ng ECQ, nasa gitna kami Panginoon sa panibagong pagtaas ng bilang ng COVID-19 na infected, Panginoon, sabing bansa, Lord, hindi po nito kayang hadlangan ang aming pakikipaghiig, ang aming pakikibahagi, ang aming pag-aaral ng salita, ang aming pakikinig ng mensahe na nagmumula po sa iyo. Kaya man po sa umagang ito, patuloy po namin hinihingi ang pagsama at pagkilos mo. Buksan mo ang aming spiritual na pangunawa, ang aming puso at ang aming isipan, at patuloy po ikaw lamang ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. Lord, ang abang lingkod mo na gagamitin sa pagkakataong ito, patuloy mo nga pong itago sa iyong likuran upang sa gayon, ikaw lamang ang siyang maitaas at maparangalan sa lahat ng oras at pagkakataon. Hayaan mo, Panginoon, na madatnan po, Panginoon, ng salita ang aming mga buhay na siyang magpupuno ng ibayong pagpapala, probisyon sa buhay ng bawat isa na nagtitiwala sa iyo. Salamat po. Tanggapin mo, O Diyos, ang papurit parangal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Minsan po, isang magandang umaga. Ulitin ko po sa ating mga kapatid na mga nanonood
at sa ating pong mga kaibigan, mga kamag-anak. Happy Easter Day sa inyong lahat. At nawa, salubungin po natin o alalahanin po natin sa araw nito kung paano po ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kung paano po siya nabuhay na magmuli na kung saan para po sa ating lahat, sa ating kabubuti. Sabi ko nga po sa umagang ito, ang tema po natin, how beneficial is Christ's resurrection to every Christian. Alam niyo po, in this very short passage na ating pong kinuha, meron pong 3 bagay ang nais pakita ng Panginoon. Although alam ko po na para po sa atin, Christ's resurrection is a proof that will also be resurrected, which nakikita po natin yan sa 1 Thessalonians. At alam din po natin na Christ's resurrection, ang benepisyo po nito para po sa atin ay kung saan, kung ano po yung kapangyarihan ginamit ng Ama, how He raised Christ from the dead, same power na gagamitin po sa atin, which yung pinag-aralan po natin sa Ephesians. At ngayon po, isa pong mga bagay na mga dapat po natin makita, tandaan po natin ang ating pong pag-aaral sa Mark, sa Book of Mark. We talked about the theme of, discipleship. So now, He was talking to the disciples this time. Minute po niya yung mga disciples at sabi po niya, binigay po niya salita, sinabi ni Jesus sa kanila. Sabi po, pumunta kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sasampalataya ay mapaparusahan. At ito ang mga palatandaan makikita ninyo sa mga sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu, magsasalita sila sa ibang mga wika, kung dumampot man sila ng mga aso, makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. So sinabi po ni Jesus yan sa kanyang mga disciples. Sa inyo, ulitin ko po, yung team po, kabuuan po ng Mark is about Christ's discipleship sa kanyang mga disciples. And how benefit? Ano po yung benefit? How beneficial is Christ's resurrection to every Christian? Ulitin ko po, meron pong 3 bagay na isipika sa atin ng Panginoon sa umagang ito. How beneficial is Christ's resurrection to every Christian? Unang-una po, it is beneficial. Why? Because it gives us authority. Ulitin ko po, it is beneficial to every Christian, yung Christ's resurrection, because it gives us the authority. Take note, tingnan niyo yung verse 15. Sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanila. Sino pa yung nagsabi? Si Jesus mismo ang nagsabi sa kanila. Sinasabi ko sa inyo ngayon, parang ganito po, ako yung nagsasalita sa inyo. Sinasabi ko, pumunta kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. They were given that instruction. Take note, si Jesus po yung nagsabi sa kanila. Kaya po, yung resurrection to every Christian, to every ministry means it gives us the authority. Si Jesus po, inauthorize niya yung mga disciples. Go ye and preach the Bible. Or preach the good news. Go the whole world. Magpunta kayo sa buong mundo, sa lahat ng bansa, ipangaral nyo ang aking salita. Jesus has given us the authority. Take note, pag nakita po natin, narinig po natin yung word ng authority, we are authorized. Sometimes yung iba, masayang-masaya at yung iba naman po ginagamit nila abusively yung word ng authority. Marami po tayong nakikinig. Pero dito po, sabi po ni Jesus, ang authority ibinigay sa kanila ni Jesus, they are given the authority to what? To continue what He has started. I-continue nyo. Kaya nga po, tinawag ko kayo from chapter 3 ng Mark, diba? Tinawag niya yung mga disciples, isinama niya sa pamumuhay niya, tinuruan niya why? So that sa susunod na pagkakataon, ito pa yung nais ng Panginoon, kayo naman ang mangangaral. Kayo naman ang magpapatuloy ng aking sinimulan. Kaya naman po, ang unang-unang bagay na naging benepisyo para po sa mga ministries ng Panginoon, para po sa mga Christians, we're given the authority. Authority to continue what He has started. Tingnan niyo po, verse 15 and 16, sinabi ni Jesus sa kanila, pumunta kayo sa buong mundo, ano raw po ang gagawin nila? Ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Sabi niya, ang lahat ng sasampalataya at magkabautismo ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sasampalataya ay parurusahan.
Tingnan niyo po, naalala ko pa yung salita ng Panginoon sa Colossians chapter 1 verse 24 to 25. Ito po yung sabi ni Paul. Ito po yung sabi niya sa mga taga-Colosas. Sabi niya from verse 24, masaya ako sa mga naranasan kong paghihirap sa inyo. Bakit kaya? Kasi daw po, dahil sa mga paghihirap ko sa katawan, sabi po ni Paul, ay napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo sa iglesia na kanyang katawan. Ulitin ko po, sabi niya, dahil sa mga paghihirap ko sa katawan, napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. So yung kulang po pala, na sinasabi po dito ni Paul, tayo, yung bumubuo sa katawan, we are the body of Christ. Kaya naman po sabi niya, yung pagpapagal ko, natutuwa ko, bakit kasi ito yung pumupuno sa mga kulang sa katawan ni Kristo. Tayo po yung pumupuno saan, kaya sabi niya, itinilag ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para daw po ito po yung purpose, lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. So it's pertaining to the Gentiles and we are also the Gentiles. Take note, sa Great Commission, binigay po yung sa mga Jewish people. Si Paul binigyan po ng Great Commission at yun po para po sa atin. Because we are Gentiles. At ito po yung sabi ni Paul, masaya ako. Why? Kasi nakikibahagi ako. Take note, tandaan niyo po ito, we are given the authority to continue what Christ what He has started. Tandaan niyo po ito. It means that we are Christ's authorized representative. We are to continue what Christ has started. At ito po, yung reason why we celebrate resurrection. Inaalala po natin na kung saan si Christ namatay para po sa atin, si Christ po nabuhay para pa rin po sa atin, at siya po ay nabuhay para po ipagpatuloy natin yung kanyang mga sinimulan. Tandaan niyo po, unang-una, how beneficial is Christ's resurrection to every Christian. First, it gives us the authority. The authority to continue what He has started. Second, sa ating pong pagbubulay-bulayan this morning, how beneficial is Christ's resurrection to every Christian. Second, it is beneficial. Unang-una po, it is beneficial because it gives us the authority. Authority to continue what He has started. Second, it is beneficial because He entrusted to us His activity. This is what I mean kanina. Pagpatuloy po natin, has given us the activity. Ano po yung activity na yon? Sabi po, pumunta kayo sa buong mundo. Ipangaral niyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Sabi niya, ang lahat ng sasampalataya ng pag-bautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parusahan. Paano po yun? Sabi po niya, unang-una, ang bagay pwede sa atin ng Panginoon, you need to preach the good news. Ano po ba yung good news? Sabi po nila, ang lahat daw po ng sasampalataya at pagpabautismo, maliligtas. Alam niyo po, most of us, nakapokus po tayo doon po sa praise na yun. Yung sa good news po sa atin, ang lahat po ng sasampalataya at pagpabautismo ay maliligtas. Ngunit, nakalimutan po natin ito. Ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Don't we even know? And purpose ng ating mga buhay at dalagotas, kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon, is to pursue, to uphold our mission. And our mission is to bring people in union with Christ, nurture them to serve God faithfully sa church, and bring them to the church among the place among those things to sanctify. Yun po yung purpose po natin. Ang trabaho po natin, ipangaral ang mabuting balita. Yung mga sasampalataya maliligtas, yung mga hindi sasampalataya, sabi nga ni Paul, gawin niyo lahat ng paraan, persuade men, para makapagligtas man lang tayo ng ilan sa kanila. Yun po yung purpose natin eh. As we preach the good news, hindi lamang po natin nagpo-focus dun, hindi tayo dapat tumutok sa mga tumanggap ng salita, kundi dun din po sa mga ayaw, kasi sila po yung nangangailangan ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, kung may pauunawa lang po natin yung bigat ng nangangabuti natin because of sin, kung gaano siya kabigat when Christ hang on that cross because of the sin, kung makikita lang po nila kung gaano kahalaga yun, alam niyo po, tatanggapin po na yung good news. Why? Because of the bad news. Dalawang bagay po kasi yan eh. Ang unang-unang good news,
lahat ng sasampalataya maliligtas. Yung bad news, ang hindi sasampalataya, parurusahan. So we focus only on the good news kasi yun yung i-share natin eh. Pero the purpose why we give the good news, upang iligtas yung mga tatanggap ng bad news. Kuha po natin, yun yung reason, that's why we need to preach the good news. Persuade men. At sabi nga po, we need to uphold our mission. Ang lahat ng sasampalataya maliligtas. Ngunit, ang hindi sasampalataya, tutukan po natin yung mga hindi sasampalataya parurusahan. Kasi sila po yung nangangailangan ng mabuting balita. Sabi nga po sa Acts 26:17-18, I will rescue you. Ito po yung sinabi ni Jesus kay Paul, from your people and from the Gentiles. Why? I am sending you. Ano po yung purpose? Sino po yung sinesend ni Jesus? Si Paul, sabi po niya, to open their eyes and turn them from the darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So yun po yung sinasabi ko kanina, yung our mission, to bring them in union with Christ, to open their eyes, to persuade men, to do everything para po matanggap po nila yung mabuting balita upang makaalis po sila dun sa masamang balita na meron sila na kung hindi sila sasampalataya, mapapahamak sila. We need to open their eyes, bring them from darkness to light, from power of Satan to the power of God, and bring them to the church. Yun po yung reason. We need to uphold our mission. That is the activity Christ has given us. He has entrusted to us His activity. His activity to preach the good news, to uphold His mission to all of us. Yung po yung binigay niya kay Paul, at sabi ni Paul, yun din yung binibigay niya sa ating lahat, because we are Gentiles. At pangatlo po, at panghuli, how beneficial is Christ's resurrection to every Christian? Unang-una po, it is beneficial because it gives us the authority that comes from Jesus. He gave us the authority to continue what He has started. Ipagpatuloy po natin kanyang ginawa. At sabi nga po, pangalawa, it is beneficial because He entrusted to us this activity. Ano po yung activity na yun? To preach the good news. Yun po yung reason kung ba't kasama niya yung mga disciples. Yun yung reason kung bakit po nag-aaral tayo. And to uphold our mission. We all of us has a mission. Hindi lamang po yung mga elders, hindi lamang po yung mga leaders. All of us who are in this church have a mission. And we need to uphold that mission, mga kapatid. And third and last, mga kapatid, how beneficial is Christ's resurrection to every Christian? Third and last, it is beneficial because we are privileged to have the ability of Christ. We have the authority, we have the activity, and third, it is beneficial because we have the ability, a privilege to be given the ability of Christ. Sabi nga po sa 17 and 18, at ito ang palatandaan nakikita ng mga taong sumasampalataya sa akin. Ano raw po yun? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, through my power, sabi niya sa ibang translation po, sa aking pangalan, sa pamamagitan ng aking pangalan, sabi niya, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang wika. Verse 18, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang kamay. Alam niyo po, yung verse 18 is one of the misinterpreted verse sa ibang mga tao. Pero po ako nabasa isang book na kung saan, because of this verse 18, sabi niya, kung dumampot man kami ng ahas, makainom man kami ng lason, hindi kami mamamatay. So nagkaroon po sila ng isang samahan. Alam niyo po, yung tao po na ito, ilang beses po siyang nakagat, hindi siya namatay. Pero dumating po yung point, nung muling-muling nakagat po siya ng ahas, on the spot, namatay po siya. Alam niyo po, ang problema, sometimes we misinterpret God's Word. Tama po, we need to have faith, pero tandaan po natin, ignorance has a consequences. Sometimes we make it literal. Pag dumampot, alam niyo po, wala pa akong nakita any instances sa Bible kung saan nangyari po ito. Isang bagay lamang po nakita ko sa Acts.
nung si Paul po nasa Malta, tipo ba nung natuklaw po siya ng ahas, pero pinagpag niya lang yung ahas, so kinagat siya. Hindi siya matay, pero wala po ako nabasa na uminom ng gamot o uminom ng lason, hindi namatay. Never po ako nakabasa nito. Pero alam niyo po, kung titingnan po natin sa Bible yung word po na poison, ginamit po ito, lason, galing po saan po? Sa viper. Kung saan kinotin po ni Paul sa Romans chapter 3. Nais ko lamang pong idagdag. Naalala ko lang po kasi siya. Sabi po sa Romans chapter 3, sabi po niya, ang kanilang mga pananalita ay hindi masisikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang mga sinasabi, puro pandaraya. Ang salita nila ay parang kamandag ng ahas. Kung babasahin po natin yan sa 140, dito po niya kinuha yan. Ikinuro po niya sa 140 ng sound. Kundi po ako nagkakamali. Sabi po niya, dito po niya ikinuha, ang kanilang mga dila ay parang mga makamandag na ahas at ang kanilang mga salita ay parang kamandag ng ahas. Sa NIV po, sabi po, their mouths is like a poison of the vipers. So yung word po na poison, pinagkain po niya sa ahas. Galing po sa ahas yung kamandag niya. Kaya nga po di ba minsan sinasabi natin, nilason niyo yung kaisipan ng mga kabataan yan kung bakit sila nagkaganon. So word, hindi po siya, huwag niyo po siyang kuning literal. Yung ahas po, kung titignan po natin, trabaho po niya ni Satan. Yung word po, ano po yun? Yung dumampot ng yung makainom ng lason. Kung galing po sa viper yun, yun po yung kamandag ng ahas, ano po yung sisira sa buhay natin, yung mga words na naririnig natin, yung mga view, yung mga pananaw po natin. How do we view Christ? How do we view Christ's resurrection? Dapat yun po yung tignan natin. Sabi niya, we are privileged to have the ability that comes from Christ. Tignan niyo po. Sabi po sa Luke chapter 10 verse 19, binibigyan ko kayo o binigyan ko kayo ng kapangyarihan daigin ng masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin si Satanas. At walang anumang makakapinsala sa inyo. Sabi po niya sa NIV, ano po yun? I have given you authority to trample all the snakes and scorpions. Diba? Nothing will harm you. Walang makakapanakit sa inyo. Pero sabi po niya sa verse 20, tingnan niyo po, ganoon pa man, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu. Kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan niyo. Sometimes sa tumana tayo kasi we have the power. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuwa dahil doon. Do not rejoice because of that. Rejoice because your name is written in heaven. Ibig sabihin, ang mag-motivate sa'yo kung bakit ginagamit mo yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kagalakan sa puso mo kasi kaya mo ginagawa kasi alam mo, nasa langit ka, pupunta. Andoon yung pangalan mo. It should be the fuel that motivates us to continue to serve. Hindi yung may kapangyarihan ako, gagamitin dito para sa inyo. May kapangyarihan ako kasi ito yung gusto ng Panginoon na gamitin ko. No, sabi niya, matuwa kayo kasi yung pangalan nyo makikita sa aklat ng buhay doon sa langit. Kaya nga, wag po tayong magkakamali. We have the ability, sabi nga, I have given you authority, I have given you the power para talunin niyo si Satan, para talunin niyo yung kanya, para hindi kayo ma-deceive. Tandaan niyo po, ang verse 18, kung bakit marami pong nagkamali dyan, para pong ginawa mo to, tandaan niyo, hindi ako mamamatay pagka nakainom ka ng lasa. Alam niyo po ba, na isa po yan sa mga ginamit ni Satan when Jesus, sa Matthew chapter 4, sa temptation of Christ, when he was in the pinnacle of the temple, ano sabi ni Satan sa kanya? Tumalon ka. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, aalalayan ka ng kanyang mga anghel. Hindi ka masasaktan. Pero alam niyo po sabi ng Panginoon, lumayo ka sa akin, Satanas. Do not test your God.
Minsan yan po yung gusto natin. Gagawin ko bakit? Kasi Panginoon, magpakita ka ng kapangyarihan sa buhay ko. Ipakita mo yung power mo na nagmumula sa isa pamamagitan ng gagawin ko. Alam ko na meron po, may pananampalataya ka. Pero tandaan niyo po, do not test your God. Di ba? Gawin mo lang yung pinagagawa ng Panginoon. Hindi yun dapat mong pagtuunan ng pansin. Ang sabi niya, maglingkod ka lang, gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Do not do out of the will of God. Do not do out of the faith. Do not manufacture those things that comes from your mind. Ang sabi ng Panginoon, go ye and preach the gospel. You have the activity, you have the authority, you are given the ability. What do we need? Alam niyo po, isa lamang naman po ang nais ng Panginoon. We are given the authority, the ability, or the activity and the ability. Kung meron po tayo ng mga bagay na ito, yung benefits meron po tayo. Alam niyo po, Christ's resurrection reminds us, admonish us, that we can overcome everything. How? Through Him who gives us strength. It is what Paul says, Philippians chapter 4, verse 13. I can do anything. Di ba? Through Him who gives me strength. At dito po, ipinakita po ng Panginoon, He has given us the authority to continue His activity. And we will overcome, we will win. Magtatagumpay tayo. Why? Because God has given us His power. It is not our power, it is our effort, it is not everything, it is from God. Everything that comes from God. Tandaan niyo po, sa umaga pong ito, Christ's resurrection, as we celebrate Christ's resurrection today, let us be taught, be reminded, magpatuloy po tayo. Why? Because we are overcomer. We can do everything. Why? Because God is always here for us. He is working for us, He is working in us, and He is working through us. Yun po yung nais ipakita ng Panginoon in His resurrection. Kaya nga po nandun siya sa trono ng mahabaging Diyos. Sa kanan. Why? He is now ministering to us. Tingnan niyo po, yung last verses po, nung magpatuloy po yung mga disciples, ano po yung nangyari? Kung paano po pinatunayan ng Panginoon ang bagay na yun. Sabi po niya sa verse 19, pagkatapos magsalita na Isus sa kanila, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Take note, sabi po niyo, tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ng mga pangangaral niya sa pamamagitan ng mga himala na ginagawa nila. Did the disciples did anything? No. It is Christ who was working through them. Mga kapatid, ulitin ko po, Christ's resurrection reminds us that God is for us, God is in us, and God is through us. Kasama po natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. We will overcome everything because God is giving us His power. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon ito. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Panginoon Diyos na mabuti, tapat at dakila, salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita. Salamat din, Panginoon, sa mensahe mo, sa salita mo na amin pong narinig sa umagang ito. Lord, as we come to the celebration of your resurrection, Lord, allow us to experience your power. Allow us to see that our life is living according to the authority that you have given, that we are doing the activity that you have entrusted to us, and Lord, that we are experiencing the power, Father God, the ability that you have privileged to give to us, Father God. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay po namin maging kasangkapan upang maging channel, Panginoon, ng pagpapala sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na nanonood, ang buhay ng bawat isa na nakikinig, Father God, ay patuloy pong magamit upang maging kanakasan, upang, Panginoon, sa kahit anong paraan, O Diyos, magamit po ang aming buhay upang makapagligtas din po kami ng buhay ng mga nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan. Katulad ng ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay nung gumamit ka ng mga lingkod mo upang pagtsagaan, Panginoon, ang
katigasan ng aming mga ulo. Ganon din, O Diyos, gamitin mo ang buhay na meron kami sa pagkakataon ito. Lord, may we continue your legacy. May sa pamamagitan po ng aming mga buhay, hayaan mo, Diyos, ikaw lamang ang makita. Ikaw ang maparangalan. Ikaw ang maitaas. Ikaw lamang ang masama. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito. Maraming salamat sa buhay ng bawat at higit sa lahat. Maraming salamat sa presensya mo na sumama sa amin sa pagkakataong ito magmula sa simula hanggang matapos ang gawain ito. Sa iyo po ang papuri, pangalan ng pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah.